Dear Miss Kay, hindi ko alam kung kailan ako huling huminga ng maluwag. Para kasing mula nang naging ina ko sa 3 batang iba't iba ang ama. Pakiramdam ko, kailanman ay hindi na naging tahimik ang isip at puso ko. Sa ilang taon na lumipas, 3 beses akong umibig at 3 beses din akong nabigo at nasaktan. Nadala ako sa mga pangako ng pag-ibig na hindi naman pala totoo. Hindi na ako nakatikim ng tahimik na gabi. Pero sabi ko nga, ako si Jackie, isang matibay at matapang na babae, na kahit ilang ulit pang madapa, babangon pa rin. Pero siguro, sadyang ito talaga ang role ko sa aking buhay. Ang palaging masaktan, mabigo at mahulog sa taong hindi para sa akin. Akala ko, Miss Kay, ang pangatlong lalaki na ang magiging huli sa buhay ko. Pero nagkamali ako. Dahil ngayon ho ay may nangyayari sa amin ng amo ko dito sa Saudi. Ginagamit niya ako, ang katawan ko. Pero ginagamit ko rin siya para makaipon ng pera pampadala sa aking mga anak. At ito po ang ibabahagi kong story ngayong araw sa inyong channel, Miss Kay. Ito po ang aking OFW confession. 34 na po ang edad ko sa kasalukuyan. Ang panganay ko ay si Jarrett, anak ko sa unang boyfriend ko noong high school. Iniwan ako nito noong nalaman niyang buntis ako. At 17 pa lamang ako noon, Miss Kay. Puppy love, na in love, nabuntis, at hinarap ang pagsubok ng buhay ng nag-iisa. Ang pangalawa ko namang anak ay si Mia. Diyan na naging magulo ang kapalaran ko. Una kong pag-abroad noon. Akala ko kasi trabaho lang talaga, pero nagka-boyfriend ako ng ibang lahi. Akala ko talaga siya na. Pero nung nabuntis na naman ako, nalaman ko na pamilyadong tao na pala siya. Kaya naman umuwi ako ng Pinas na nagdadalang tao. Hindi ko yun pinagmamalaki, pero hindi ko rin naman kinakahiya. Anak ko yun at dugo ko yun. Pagbalik ko ng Pilipinas, akala ko makakahinga na. Pero paglipas ng taon, ayan, umibig na naman ako. Pinoy. Mababait ang mga salita at pinangakong tanggap niya ang mga anak ko. Nagsama kaming 2 at nagkaanak pa ng 2. Pero sa huli, hindi niya kayang panindigan. Iniwan niya ako, na lubog sa mga utang. Walang trabaho. Stress na stress ako noon, Miss Kay. Wala na akong mahinga ng tulong. Halos lahat wala nang magpautang. Hanggang sa may opportunity na dumating sa Saudi. Ngayon, nasa Saudi na ako. Bagong bansa, bagong trabaho, sana'y bagong simula. Pero sabi nga nila, kung para sa'yo ang pagsubok, hahanapin ka nito saan ka man pumunta. Paglapag ko dito, ramdam ko agad ang bigat ng hangin. Hindi lamang dahil sa init, kundi dahil alam kong panibagong yugto na naman ito ng buhay ko. Sumalubong sa akin ang driver ng agency. "You are Jackie?" Tanong niya. "Yes, sir." Sagot ko agad. Pagod, pero pilit nang ngumingiti. He nodded. "Your employer excited. He said he needed someone reliable. You look strong." Matapos noon, tahimik ang naging biyahe. Habang nasa loob ako ng sasakyan, tinititigan ko yung mga ilaw ng syudad. Malaki, maliwanag. Pero hindi ko alam kung para ba sa akin ang liwanag na yon. O isa na naman tong paalala na kailangan kong maging matatag sa panibagong lugar na ito. Pagdating namin doon, sinalubong ako ng amo kong babae, si Madam Laila. Nakasuot siya ng abaya na halatang mamahalin. Nakangiti, pero ramdam kong peke.
"Welcome, Jackie." Sabi niya. "Thank you, madam," sagot ko. "You will clean the house, cook, and take care of my 2 children. Understand?" Tanong niya ulit. "Yes, madam, I understand." "And one more thing." Sumingit si Sir Khalid mula sa likod niya. "No phone during work hours. No going outside without permission. And always obey." "Yes, sir," sagot ko, kahit gusto kong magtanong kung tao pa ba ako o robot. Mabait naman sa unang tingin si Sir Khalid. Tahimik siya pero may kung anong aura na nakakatindig ng balahibo. Yung tipong hindi mo haharapin ng diretsyo ang mga mata niya kasi parang may binaba siya sa sayo na hindi mo dapat malaman. "Come, I'll show you your room," sabi nito. Sumunod naman ako sa kanya. Malinis at maliit ang kwartong tutuluyan ko. Sapat o enough na para sa isang gaya kong sanay naman sa masikip na espasyo. "Is everything okay?" Tanong niya. Tumayo siya sa may pintuan na para bang tinitingnan kung masisiyahan ba ako o hindi. "Yes sir, this is fine," sagot ko. Ngumiti siya, yung tipong hindi man lang umabot sa mata. "Good. I expect loyalty from you. If you do your job well, we will treat you well." May diin sa salitang loyalty. Kinabukasan, nag-umpisa na agad ang trabaho. Maaga akong nagising, nagluto, naglinis, at nag-ayos ng mga bata. Wala namang problema. Sanay ako sa hirap. Pero habang tumatagal, napapansin ko ang titig ni Sir Khalid. Yung titig na parang sumusukat, tinitimbang, o tipong binabalatan ang pagkatao mo. Hanggang isang gabi, habang naglalakad ako sa hallway para maghugas ng baso, bigla siyang lumitaw. "Jackie," tawag niya. "Yes, sir?" "Come here for a moment." Lumapit ako sa kanya. Pinagmasdan niya muna ako mula ulo hanggang paa. "Do you like it here so far?" "Yes, sir. I'm grateful." Tumango siya ng marahan. "Good. I want you to feel safe here." Pero habang sinasabi niya yon, Miss Kay, hindi iyon ang nararamdaman ko. Sa halip, may malamig na gumapang sa batok ko. Sir, I will go back to work now," sabi ko. "Yes, go." Matapos ang lahat, nung nasa kwarto na ako, napaupo ako sa kama. Huminga ako ng malalim. "Jackie, kaya mo to." Bulong ko sa sarili ko. "Para sa mga anak mo." Kinabukasan, mas naging kakaiba si Sir Khalid. Lagi niya akong tinatawag. Minsan sa kusina, minsan sa sala. Minsan, wala naman siyang sasabihin, kundi tititigan lang ako. Para bang may iniisip na hindi ko dapat malaman. Isang tanghali, habang nagluluto ako, lumapit siya sa likod ko ng tahimik. "Jackie," bulong niya. Napalingon ako. "Yes, sir." "You cook good," sambit niya. "Thank you, sir." Lumapit pa siya ng kaunti. "You remind me of someone." "Sir?" "A woman. A woman I once cared about." Kinabahan na ako noon bigla. Sir, I need to finish cooking." Yes, go ahead." Pero hindi siya umalis. Nanatili siya sa likuran ko. Ramdam ko ang hininga niya. Ramdam ko ang titig niya sa batok ko. Gusto ko nang umalis pero hindi ko kaya. Nakakatakot, nakakanerbiyos, nakakalito. Tipong halo-halo. Pagkatapos ng hapunan, tinawag naman ako ni Madam Laila. "Jackie, my husband says you are doing well." "Thank you, madam." Tumingin siya ng diretso sa mata ko. "But be careful." Nagulat pa ako. "Madam?" "Men sometimes cannot stop themselves. You understand me?" Natigilan ako. Hindi ko alam kung babalaan pa niya ako o sinasabi niyang kasalanan ko kapag may nangyaring hindi maganda. "Yes, madam," sagot ko na lang. Pagbalik ko sa kwarto ko, nanginginig yung kamay ko. Gusto kong umiyak, pero kailangan kong maging matatag.
Lumipas pa ang mga araw, mga buwan, mas lalo siyang naging mapangahas. Mas madalas niya akong tawagin. At bawat tawag niya, mas lumiliit ang mundo ko sa loob ng bahay na iyon. At alam ko, paparating na ang pagsubok na matagal ko nang iniiwasan. Ang tadhana, muli na naman akong sinusubok. At this time, hindi ko alam kung kaya ko pa, Miss Kay. O may dadating na punto na mapipilitan na akong lumaban. Alam ko sa sarili ko na matapang ako, nakakayanin ko lahat. Pero may hangganan rin ang takot na kaya kong tiisin. Babae pa rin ako. Hindi ko alam kung bakit mas lalo kong kinakabahan sa mga araw na lumilipas. Na para bang bawat segundo may humihigpit na lubid sa dibdib ko. Minsan kahit simpleng tunog ng pinto, napapalingon ako ng mabilis. Natatakot na baka si Sir Khalid na naman ang nasa likod ko. Pero kahit ganoon, kailangan kong ituloy ang trabaho para sa mga anak ko, para sa kinabukasan nila. Isang hapon, habang naglilinis ako sa may sala, bigla ko siyang narinig. "Jackie?" Tawag niya mula sa itaas ng hagdan. "Yes, sir?" Sagot ko. Nakangiti kahit ramdam kong kabado. "Come, I need to speak with you." Huminga ako ng malalim bago umakyat. Wala si Madam Laila at ang mga bata nasa bahay ng kapatid ni Madam, kaya alam kong kaming dalawa lamang talaga. Pagdating ko sa office niya, nakaupo siyang parang hari. Nakapatay ang mga ilaw, blinds lang ang nagbibigay ng liwanag. "Sit," sabi niya. Umupo ako sa upuang malapit sa pinto. Pinili kong huwag lumapit. "You good?" sabi niya habang pinagmamasdan ako. "I'm fine, sir. I'm happy that I'm working here." Ngumiti siya, pero hindi yung mabait na ngiti. Tipong may iniisip, tipong may inaabangan. "You work hard for your children, right?" sabi niya. Napasinghap ako. "How did you—" "I asked the agency for your file." Sagot niya. 4 children. 3 different fathers. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Hiya ba o galit? Pero ngumiti ako ng marahan. "Yes, sir. But they are my strength." Tumayo siya mula sa upuan. Lumapit ng dahan-dahan. Hindi ako gumalaw, pero nanigas lahat ng kalamnan ko. "You are a strong woman." Bulong niya. "Thank you, sir. And a strong woman deserves support." Dinukot niya ang isang envelope mula sa drawer. Makapal. Hindi ko man hawakan. Alam kong pera ang laman nun. "This is for you." Tumingin ako. Sir, what is this?" "For your children, your life, your needs." Tumingala siya sa akin. Parang sinusuri ang reaksyon ko. But of course, Jackie, nothing is free. Nanlamig ang buong katawan ko. "Sir, I don't understand." Sagot ko kahit malinaw naman sa akin. Lumapit siya ng kaunti. "You understand." "But I'm here to work, sir." Sagot ko, pinipilit maging matatag. "Not to—" Pinutol niya yung sasabihin ko. "Jackie, listen." Umupo siya sa gilid ng table, nakaharap sa akin. "I can help you. A lot. Money, day off, easier work, everything." Tumingin siya ng diretso sa mata ko. "One night. Just one night. And you will not worry anymore." Walang paligoy-ligoy. Diretso ang pahiwatig. Hindi niya kailangan ng ibang salita. Napalunok ako. "Sir, I can't. I have children. I came here to work, not work." Tumawa siya ng mahina. "You think cleaning is enough to change your life?" Hindi ko na napigilang mapayuko. Parang bigla akong nawala sa mundo. Parang ako'y bumalik sa lahat ng sakit, lahat ng pag-iwan, lahat ng pagkabagsak ko. "Sir, please. I'm just here to earn money, honestly." Umikot siya sa likod ko. Umupo sa mesa sa tabi ko at nilapag ang envelope sa kandungan ko.
You deserve a better life. You said it yourself. Hinawakan niyang upuan ko lightly. Hindi masakit pero sapat para mas lalong mapabilis ang tibok ng puso ko. One night, and everything become easy. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko noon, Miss Kay. Gusto kong ibalik yung envelope. Gusto kong tumakbo palabas. Pero kailangan ko rin ng pera. At yan ang pinakamalaking kahinaan ng mga kagaya kong ina na may iniintinding 4 na bibig sa Pilipinas. Sir, please. Sabi ko na halos boses pusa na. He leaned closer. Pero hindi niya ako hinahawakan. Think about it. I'm not forcing you. I'm offering you a choice. Pero alam kong choice lang yun sa salita. Sa totoo, bitag yun. Tumayo siya at naglakad papunta sa pinto. Pero bago siya lumabas, huminto siya. I will ask tonight. Sabi niya, if you say yes, I'll prepare everything. At iniwan niya ako mag-isa. Pagkalabas ko ng office, hindi na ako huminto. Diretso ako sa kwarto. Pagkatapos, sinara ko yung pinto at napaupo sa kama. Doon ako napaiyak. Tahimik na iyak. Pinipigilan ko yung paghikbi. Paano ba to? Bulong ko. Paano ko pipiliin ang tama kung gutom naman ang naghihintay sa Pilipinas? Alangan naman bumalik ako ng Pinas. Kinuha ko yung litrato ng mga anak ko sa ilalim ng unan ko. Hinagkan ko yon. Kaya mo yan, Jackie. Sabi ko sa sarili ko. Hindi naman pera yung magdidikta ng pagkatao mo. Pero kahit ganoon ang sinasabi ko, hindi nawawala yung kaba. Hindi rin nawawala yung tanong, paano kung pag nag-no ako? Paano kung may masamang mangyari sa akin? Paano kung maghiganti siya? Paano kung mawalan ako ng trabaho at mapauwi nang walang ni pisong maiabot sa mga anak ko? Habang lumalalim ang gabi, mas talo akong kinakabahan. Hindi ako mapakali, hindi ako makatulog. Bawat yabag sa hallway akala ko siya na. Maya-maya, may kumatok. Jackie? Tawag ng boses niya sa labas. Can we talk? Napatayo ako. Nanginginig na ako. Huminga ako ng malalim. Sir, please. I'm not comfortable. Narinig kong huminga siya ng malalim sa kabila ng pinto. I won't enter. Just answer me. Hindi ako sumagot. Hindi ko kaya. Do you accept my offer? Tanong niya. Maingay ang tibok ng puso ko, pero hindi lumalabas ang boses sa bibig ko. Jackie, bulong niya. This is your chance. Pumikit ako. Tumulo ang luha ko. Sir, bulong ko pabalik. I can't. Natahimik ng ilang segundo, ilang minuto. Pagkatapos, narinig ko siyang huminga ng malalim. Very well. Sabi niya finally, we will see what happen next. At umalis siya. Tahimik na ang buong kapaligiran. Pero ang katahimikang yun, mas nakakatakot kaysa sigaw. Humiga ako sa kama, yakap ang larawan ng mga anak ko. Hindi ko alam kung tama ba ang ginagawa ko, pero alam kong simula pa lamang to. At alam kong mas malaki pa ang unos na paparating. Hindi ko alam kung paano ako nakatulog nung gabing yun. Pagod ako pero hindi katawan ko ang pagod, kundi ang isip ko. Ang sinabi ni Sir Khalid, ang paraan ng pagkakasabi niya at ang banta sa likod ng mga salita, yun ang bumabagabag sa akin. Kinabukasan, tahimik ang buong bahay. Hindi ko alam kung mas gagaan ba ang pakiramdam ko o mas lalong dudugo ang dibdib ko sa katahimikan na iyon. Wala si Madam Laila. May pinuntahan daw. Ang mga bata ay nasa school. Ako at si Sir Khalid lang ang natira. Habang nag-aayos ako ng breakfast niya, ramdam ko na nakatitig siya sa akin mula sa dining table. You didn't sleep well, sabi niya. I'm fine, sir. Sagot ko kahit halata ang puyat sa mga mata ko. He leaned back in his chair. You refused my offer last night. Yes, sir. Walang lakas na sagot ko. Do you know what that means?
Hindi ako sumagot. Ayaw kong magkamali ng salita. It means, sabi niya habang dahan-dahang tumatapik ang daliri sa mesa, things will be harder for you. Doon na ako napatingin sa kanya. Hindi sa takot, kundi dahil bumigat na ang loob ko. But sir, I just want to work properly. Ngumiti siya, pero hindi mabait ng ngiti. It's not about the work, Jackie. Lumapit siya sa akin. Mabagal, hakbang na parang sinasadya niyang iparamdam na wala kong takasan. Nang nasa harap ko na siya, hindi ako makagalaw. Jackie, I'm giving you one more chance, sabi niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kaya nanahimik ako. Tonight, bulong niya, we talk again. Buong maghapon akong tulala. Kahit simpleng paghuhugas ng plato, nanginginig ang kamay ko. Kahit paglalaba, hindi ko masundan yung ritmo. Paulit-ulit lang sa isip ko. Tonight. Ano bang gagawin ko? Pagdating ng gabi, mas lalo akong natakot. Gusto kong magkulong sa kwarto. Gusto kong tumakbo palabas ng bahay pero paano? Saan naman ako pupunta? Sino naman ang lalapitan ko? Alam kong mahirap ang tumakbo sa bansang hindi naman sa akin. Kaya kahit gusto kong umiwas, nandun pa rin ako sa kwarto ko. Nakaupo, nakatingin sa pinto na para bang anumang oras ay may lalamon sa akin mula sa labas. Pagkatapos, Jackie? Napahigpit ang hawak ko sa kumot. Jackie opened the door. Hindi ako gumalaw. Talk to me. Dagdag pa niya. Huminga ako ng malalim. Tumayo at lumapit sa pinto. Hawak ko ang doorknob. Nanginginig. Tsaka ako binuksan. Sir Khalid? Nakatayo siya. Hindi naman galit, pero may presensyang parang pader. May I come in? Tanong niya. Gusto kong sumagot ng no, pero kahit ano pang isip ko ang lumabas ay yes. Yes, sir. Pumasok siya, sinara ang pinto. Ako nakatayo. Siya nasa gitna ng kwarto. Jackie, you know why I'm here, sabi niya. Yes, sir. Mahina akong sagot. He walked closer, but slowly, as if waiting for me to step back. Pero di ko ginawa. Hindi ko alam kung bakit. Siguro dahil pag umatras ako, parang ako pa ang may mali. O baka dahil pagkatapos ng lahat ng pinagdaanan ko, pagod na akong tumakas. You want money? You need money? Sabi niya. Yes, sir. Sagot ko naman ang diretsyo. You want a better life for your children? Right? Yes. And you want to stay here? Work here? Safely? Right. Tumango ako. Kahit alam kong may bitag sa bawat salita niya. He lifted the envelope. The same one he gave me yesterday. Mas makapal na ngayon. This can change your life. Napatingin pa ako doon. Sa isang iglap, sumulpot yung mukha ng mga anak ko. Umiikot yung mundo ko. Tapos nilapag niya yung envelope sa kama ko. Just one night, Jackie. One night. And I'll take care of everything. Lumapit siya. Sir, bulong ko. Basag na yung boses. Sir, I'm scared. Kumunot ang noo niya. I will be gentle. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Pero hindi ko na nagawang itama. Sit. Utos niya. Umupo ako sa gilid ng kama. Hindi dahil gusto ko. Kundi dahil natatakot na ako. Natatakot na ako na baka may mangyari sa akin oras na tumanggi ako. Lumapit siya at umupo sa tabi ko. Hindi pa kami magkadikit, pero ramdam na ramdam ko na ang init niya. Tell me you accept. Hindi ko masabi. Hindi ko alam kung papaano. Jackie, look at me. Tumingin ako. At doon niya hinawakan ang kamay ko. Dahan-dahan.
Hindi naman marahas. Pero sapat para maramdaman kong wala na akong kontrol sa sitwasyon. I'm giving you a way out. Just say yes. Bulong niya. At doon bumagsak ang luha ko. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil alam kong wala akong laban. Sir, pumatak ang luha ko sa kamay niyang nakahawak sa akin. Yes. Yes, sir. I accept. Bulong ko. Hindi siya ngumiti, pero may liwanag sa mga mata niya na para bang nagtagumpay siya. He stood up slowly, approached me, at nilagay niya yung kamay niya sa balikat ko. Good, sabi niya. I promise you will be safe. Doon pinatay niya yung ilaw ng kwarto. Naiwan kaming nakalubog sa dilim na may liwanag lang mula sa hallway. At doon nagsimula ang gabing hindi ko makakaligtaan. Hindi dahil masaya ako, kundi dahil yun ang gabing bumasag sa isang parte ng pagkatao ko. Napilit kong binubuo noon pa. Wala akong sinabi. Wala akong ginawa. Basta hinayaan ko ang gabing umikot, gumalaw, at lumipas nang hindi ko nilalabanan. Isang parte ko ang nawalan ng lakas. Isang parte ko ang naapakan. Pero isang parte ko rin ang nagsabi, naayos lang yan. Para sa mga anak mo, para sa kanila, kahit masakit, kahit mahirap. At least may pampadala ka. At pagsikat ng araw, hindi ko alam kung ako pa ba ang Jackie na dumating dito sa Saudi. Mabilis lumipas ang mga araw. Pagkatapos ng nangyari sa amin ni Sir Khalid, naging abala sila ni Madam Laila. Kaya naging tahimik ang mga gabi ko sa loob ng bahay. Ako rin ay inabala ang sarili sa mga gawaing bahay, sa pag-aalaga ng mga bata at sa pag-aasikaso. Para sa labas, normal ang lahat. Ngunit sa loob, hindi ko maiwasan ang kaba na laging kumakapit sa dibdib ko. Akala ko, isang beses lang ang alok ni Sir Khalid. Isang gabing puno ng tensyon na kailangan kong harapin at matapos. Akala ko talaga, yun ang una't huli. Pero mali ako. Dahil pagkatapos ng pagiging busy niya, kinagabihan, habang nag-aayos ako, may naramdaman akong presensya. Jackie? Tawag niya sa doorway. Yes, sir. Sagot ko na biglang bumilis ang tibok ng puso. Lumapit siya sa akin. Ang lamig ng gabi ay hindi sapat para palamigin ang init ng kaba sa dibdib ko. I have something to talk about. Sabi niya, hawak ang envelope na katulad ng binigay niya sa akin dati. Tumango ako at hindi makapaniwala. Sir? Dahan-dahan niyang sinara ang pinto. Just listen, okay? Yes, sir. Sagot ko na halos pabulong. Lumapit siya at ramdam ko ang bigat ng bawat hakbang niya. Hindi siya mabilis, ngunit bawat galaw ay may kasamang tensyon. Parang sinusukat niya ang bawat reaksyon ko. Jackie, sabi niya. Ang boses niya'y mababa at malumanay. I like you. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako makagalaw. Hindi dahil natakot ako, kundi dahil hindi ako makapaniwala sa sinabi niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. You're beautiful. Dagdag pa niya. Hindi na ako nakapagsalita. Ang puso ko'y kabang-kaba. Hindi ko alam kung dapat ba akong ngumiti, umiyak o tumakbo palabas. Sir, I don't know what to say. Bulong ko. Nanginginig ang boses. Gumiti siya. Dahan-dahan. You don't need to say anything. Just listen. Tumahimik ako at nakatingin lang sa envelope na hawak niya. Alam ko kung ano ang laman nito. Pera na may kasamang pahiwatig. I want to help you again, Jackie. Sabi niya at nilapit ang envelope sa akin. Just another one. One more time. Napatingin ako sa kanya, pilit iniiwas ang mata.
Alam kong may kasamang tensyon at responsibilidad ang bawat hakbang. Sir, I accept it for my children. Bulong ko, na halos hindi ko alam kung paano tumingin sa kanya. Tumango siya. Good. But remember, no one can know. Not Laila. Not anyone. Just follow my lead. Huminga ako ng malalim. Pinipilit kontrolin ang takot at kaba. Ramdam ko ang init ng presensya niya. Malapit. Para bang sinusukat niya ang bawat galaw ko. You're stronger than I think, Jackie. Sabi niya, that's why I chose you. For this. And because I like you. Tumango ako, halos hindi makapaniwala. Ramdam ko ang halo-halong emosyon sa dibdib ko. Takot, guilt, pasasalamat, at kahit papaano, isang maliit na ginhawa. Sir, I hope everything will be safe. Bulong ko. Halos bulong lamang. Ngumiti siya. Malumanay at may kaunting tensyon. It will be. Trust me. Tonight, everything will be safe again. Follow my lead. Lumapit pa siya ng kaunti. Ramdam ko ang bawat galaw niya, bawat tingin niya. You're beautiful. Sabi niya ulit, tumitig sa akin. And I want you to be safe and taken care of. Tumango ako. Hindi ko na alam kung ano pang sasabihin. Kabadong-kabado pa rin ako dahil sa ginawa kong pagpayag muli. Pero ang pera, alam kong malaking ginhawa ang magiging tulong nun sa akin. Sir, thank you. Bulong ko na nanginginig ang boses habang hawak ko na ang envelope. You're welcome. Just another one? One more time? Sagot niya. Lumipas ang ilang araw. Bawat gabi ay may tensyon sa paligid. Bawat hakbang, ang bawat galaw, bawat pagbibigay ng pera ay may kasamang pangako at responsibilidad. Ngunit sa pagkakataong to ramdam ko, kahit ilang beses nang may nangyari sa amin, kahit ilang buwan nang lumipas, kahit gaano kahirap, kahit gaano kabigat sa dibdib ko, alam kong malaking tulong sa akin. Alam kong kailangan na kailangan ko to. At doon ko naisip na gamitin ang sarili ko. Magpagamit sa kanya at gagamitin ko siya para makaahon sa hirap. Konting sakripisyo, kapalit ng kaginhawaan. Sa isang iglap, habang nakatitig ako sa envelope at nakaupo sa kama, napagtanto ko. Kahit ilang beses na ang alok, kahit ilang buwan na rin ang lumilipas, nandun pa rin ang kaba. Dala-dala ko pa rin. Mabilis lumipas ang panahon. Patuloy ang patagong sikreto. Malaki ang pera, may naipon na ako. Hindi ko na malayan ng panahon. Sa dami rin ang pinagdaanan ko dito sa Saudi. Halos hindi ko na mabilang kung ilang gabi akong natutulog ng may kaba. At ilang umaga akong bumabangon ng may bigat sa dibdib. Pero sa kabilang banda, hindi ko rin maikakaila ang katotohanang malaki ang naipon ko. Dahil sa mga alok ni Sir Khalid at sa mga gabing sumusunod ako, nakapagtabi ako ng higit pa sa inaasahan ko. Hindi ako proud sa lahat ng nangyayari, pero isa lang ang naisip ko. Malaking tulong to para sa kinabukasan ng mga anak ko. Habang nag-aayos ako, narinig ko na kumatok si Sir Khalid. Jackie, can I come in? Yes sir, sagot ko. Binuksan niya ang pinto at pumasok. Naglakad siya papunta sa tabi ng kama at tumingin sa mga gamit kong nakaayos. You're preparing, sabi niya. Yes sir, tango ko. Tahimik siya ng ilang segundo na para bang sinusukat ang bawat emosyon ko. I know, and that is why I came. Huminga ako ng malalim. Alam ko kasing may sasabihin siya at hindi lamang ito simpleng usapan lang. Jackie, I want you to stay. Sabi niya ng dahan-dahan. Napatingin ako sa kanya. Hindi ako makagalaw. Ganito na ba talaga ang mangyayari? You're good at your work. And, saglit siyang tumingin. I like having you here.
Ramdam kong kubirot ang dibdib ko. Hindi ko alam kung dapat ba akong matuwa, matakot o malito. Kasi sa totoo lang, naging laman na rin naman siya ng isip ko. Sir, I appreciate everything, but my contract is almost finished. Sabi ko na ang boses ay mahina. I can renew it. Tugon niya. 1 more year or 2 year. I will increase your salary. Hininto niya ang salita at alam ko kung anong susunod. I can still help you like before. Dagdag niya. Nalaglag ang balikat ko para akong nauupos. Sir, he stepped closer. Mabagal at maingat. Jackie, you know I like you. You're a beautiful woman. Hardworking. Loyal. I don't want you to go. Tahimik akong nakatayo na para bang nakalutang sa ere. Naisip ko yung mga bata. Ang pangarap ko sa kanila. Ang pagod ko dito. Naisip ko yung perang naipon ko. Perang sapat na para makapagsimula ulit ako o makapagsimula ako ng maliit na negosyo sa Pilipinas. Pero, nagdadalawang isip ako. Gusto kong mag-stay, pero natatakot ako. Mapanganib. Baka sa huli, mahuli kami. Sir, I want to be with my children. Natahimik siya. Ilang segundo lang, pero parang isang buong minuto para sa akin. Jackie, sabi niya ulit, what if I give you more? Triple this time. You stay, and I'll take care of everything. Napaupo ako sa gilid ng kama. Para bang biglang nanghina ang tuhod ko. Lumapit siya. Pero this time, hindi na siya naging mapilit. Mas naging malumanay siya. Mas naging tao. I didn't want to force you, but I thought maybe you would choose to stay. I'm sorry, sir, but my choice is to go home. Tumingin siya ng ilang segundo at hindi nagsalita. Okay, sabi niya. I respect that. Para akong nabunutan ng tinik. Lumipas ang huling 2 linggo ko ng tahimik. Hindi na siya pumasok sa kwarto ko, hindi na siya nagbibigay ng envelope. Hindi na siya nagtangkang ulitin pa ang kahit na ano. Tila tinanggap na niya ang desisyon ko. At kahit minsan ay nakikita ko siyang nakatingin sa akin, wala nang kahalo ng pagyaya o pahiwatig ang nangyayari. Dumating yung araw ng pag-awi ko. Habang papasok ako sa kotse papuntang airport, lumapit si Sir Khalid. Good luck, Jackie. You deserve a good life. Thank you, sir. Thank you, madam. Sagot ko. At yun na. Habang lumilipad ang eroplano pa uwi ng Pilipinas, hawak ko yung envelope ng final pay at ang naipon kong pera. Hindi man naging madali ang lahat, pero alam ko, ako ang gumawa ng huling desisyon. At ngayon, may pag-asa akong uuwi para simulan ang bagong buhay kasama ang aking mga anak. Hindi ko alam kung uhusgahan niyo kung lahat sa ginawa ko sa pagpayag sa kagustuhan ng amo kong lalaki. Pero siguro, naging practical na lang din ako, Miss Kay. Ito yung kwento ko. Binahagi ko lamang sa inyo. Hindi para gayahin ng sino man. Ginusto ko lamang maisulat din at mapakinggan ang kwento ng aking buhay dito sa inyong channel. Pasensya na rin kung maraming mali sa aking pagsusulat. Naway, marami pa pong mag-share sa inyong channel, Miss Kay. At maraming salamat sa pag-ere ng kwento ko. Muli, ako po si Jackie at ito po ang aking OFW Confession.